Kung nanginginig ang mga kamay mo pagkagising o mahina at naninigas ang mga binti mo pagkatapos ng maghapon, hindi lang ito dahil sa pagtanda. May mas malalim na dahilan, ang pagbaba ng collagen sa katawan. At hindi ito nangyayari ng biglaan. Unti-unti itong dumarating kada taon, pinapahina nito ang kasukasuan mo, ang lakas ng mga binti, at ang sensitivity ng mga kamay, hanggang sa isang araw, ang simpleng pagtayo o paghawak ng baso ay pakiramdam mo ay mabigat na. Pero ito ang nakakagulat. Karamihan sa mga taong edad 60 pataas ay hindi alam na may mga prutas na makakatulong para mag-produce ulit ng collagen ang katawan nila at pwedeng makita ang epekto sa loob lang ng 12 oras. At hindi ito yung mamahaling powders or supplements. Mga ordinaryong prutas lang ito na mabibili mo sa palengke o grocery malapit sa inyo. Sa video na ito malalaman mo ang 6 na mabisang prutas na sagana sa collagen. At maniwala ka sa akin, dapat mong panoorin hanggang dulo kasi yung number 1 na prutas sa listahan ay napatunayan na nagpapataas ng collagen density ng 24% at nagpapabawas ng sakit sa tuhod ng higit 42% dahil lang sa regular na pagkain nito. Hindi ito haka-haka o teorya lang. Lahat ng ibabahagi namin ay may pagsusuri at sa totoong resulta ng mga taong tulad mo. Kaya kung pagod ka na sa pamamanhid ng mga daliri, sa hina ng mga tuhod o sa pamamaga ng mga binti, baka ito na ang simula ng pagbabago. Bago tayo magsimula, kung hindi ka pa subscribed, mag-subscribe ka na at i-on ang bell notification para hindi mo makaligtaan ang mga susunod na videos. At i-comment sa ibaba kung saan lugar ka nanonood para alam namin kung saan umabot ang video na ito. Ngayon simulan na natin. Number 6. Strawberries. Maliit ngunit mabisa para sa mga kasukasuan at lakas ng katawan. Ang strawberry ay isa sa pinakamabisang prutas na pwede mong kainin kapag lagpas 60 ka na, lalo na kung gusto mong protektahan ang iyong mga kasukasuan at pabalikin ang lakas ng iyong mga binti. Punong-puno ang mga ito ng vitamin C, ellagic acid at malalakas na antioxidants na tumutulong sa katawan para hindi mawala ang collagen. Ang ganda sa strawberry, hindi lang ito naghihintay na magkaroon ng problema bago kumilos. Talagang tumutulong ito para maiwasan ang pamamaga at pagkasira ng collagen bago pa man magsimula ang mga issue. Kapag regular mo itong kinakain, binibigyan mo ang iyong katawan ng mga kailangan nitong panlaban para hindi ka mauna sa pinsala. Hindi lang basta gagawa ng paraan kapag andyan na ang problema. Malaking bagay ito. Lalo na kung nakakaranas ka na ng mga sintomas tulad ng namamagang tuhod, masakit na balakang o manhid sa mga daliri. Ayon sa isang clinical study na inilathala sa Journal of Medicinal Food, ang mga matatanda na may osteoarthritis sa tuhod na kumain ng strawberry, araw-araw ay nakaranas ng 37% na pagbaba sa sakit at pamamaga. Wala silang binago sa lifestyle, strawberry lang ang idinagdag. Sa isa pang pag-aaral, natuklasan na ang mga strawberry ay nagpabuti sa skin elasticity at pagbagal sa pagkasira ng collagen sa mga matatanda. At hindi lang ito para mukhang mas bata. Ang collagen ang nagpapatibay sa mga kasukasuan, muscles at ligaments. Kapag ito'y humina, mas nagiging matigas, mahina at masakit ang pakiramdam ng katawan. Kaya napakahalaga ng prutas na ito. Simple, madaling hanapin, at epektibo talaga. Para sa pinakamagandang resulta, kainin ang strawberry ng fresh, mas mainam kung organic, para maiwasan ang mga pesticides na pwedeng magdulot ng pamamaga. Kung gagawa ka ng smoothie, pwedeng i-blend mo ito ng buo kasama ang mga dahon sa taas. Ang mga luntiang bahagi ay may extra antioxidants na mabuti para sa iyo. Pero iwasan ang mga jam or canned strawberries. Kadalasan, puno ito ng asukal na kabaliktaran ng gusto mong mangyari sa katawan. Isang tasa ng fresh strawberry kada araw ay makakatulong para mas maging flexible ang iyong mga tuhod, mas healthy ang balat at mas matibay ang collagen. Subukan mong kumain ito sa umaga, lalo na pagkatapos ng light stretch o maiksing lakad. Sa oras na yan, active ang blood flow at mas handa ang katawan na sumipsip ng nutrients at mag-repair. Isang simpleng gawain lang ito pero pwedeng magdulot ng malaking pagbaba
Mas magaan ang pakiramdam ng mga binti, mas steady ang mga kamay, at parang bumalik sa dati ang pakiramdam ng mga kasukasuan. Minsan, ang pinakasimpleng bagay ang siyang pinakamabisa. Number 5, guava, ang bayabas, hindi napapansing collagen booster. Kung pag-uusapan ang mga prutas na pampalakas ng collagen, isa ang bayabas sa pinakamabisa. Pero halos walang nakakaalam nito. Parang nakatagong kayamanan na nasa harapan lang natin. Marami ang akala na ang orange ang pinakamagandang source ng vitamin C, pero talo pa nito ng bayabas. Ang isang bayabas ay 4 na beses na mas maraming vitamin C kaysa sa orange, ibig sabihin, isa lang nito ay sapat na para doblehin ang daily needs ng katawan mo para makapagsimula ulit ng collagen production. At tulad ng alam mo na ngayon, kapag kulang ang collagen, nagiging stiff ang mga kasukasuan, humihina ang mga binti, at pwedeng mangalay o manhid pa ang mga kamay. Pero hindi lang basta collagen booster ang bayabas, tumutulong din ito para ma-preserve ang collagen na meron ka pa. Meron itong natural compounds tulad ng lycopene at polyphenols na parang shield na nagpoprotekta. Pinapabagal ng mga antioxidants na ito ang pagkasira ng collagen habang tumatanda, lalo na kapag may inflammation sa mga joints o oxidative stress sa tissues mo. Ayon sa isang clinical study na inilathala sa Asia Pacific Journal of Clinical Nutrition, ang mga taong kumain ng bayabas araw-araw sa loob ng 6 na buwan na linggo ay nakaranas ng malaking pagbaba sa joint inflammation at pag-improve ng skin elasticity. Dahil pinapahupa ng bayabas ang internal stress na sumisira sa mga connective tissues mo. At kapag safe at supported ang pakiramdam ng katawan, mas magiging effective ito sa pag-repair mula sa loob palabas. Para makuha ang lahat ng benefits, kainin ang bayabas ng hilaw at kasama ang balat. Dito kasi matatagpuan ang maraming fiber at antioxidants. Pwedeng hiwain lang ito parang apple, i-blend sa smoothie kasama ng kiwi o papaya, o kaya ay kainin ng diretsyo. Ang lasa nito ay sweet at medyo maasim, at mas sumasarap kapag hinog na. Basta iwasan lang ang mga processed na guava juice o snacks. Kadalasan kasi, puno ito ng asukal na sumisira sa mga healing benefits nito. Kung seryoso kang gusto bigyan ng katawan mo ng panlaban para lumakas, bumaba ang pamamaga, at bumalik ang flexibility sa mga tuhod, bukong-bukong, at maging sa mga kamay mo, dapat isama mo ang bayabas sa daily routine mo. Isang simpleng bagay lang ito, pero malaki ang maitutulong para sa pakiramdam mo araw-araw. Kung napanood mo pa rin to at nakatulong sa iyo ang mga impormasyong ito, comment mo lang sa baba ang number 2 para malaman kong nandito ka. At kung hindi ka pa nakasubscribe, sana isubscribe mo na at i-on ang notification bell para hindi ka makaligtaan ng mga susunod pang videos. Ang suporta mo ang nagpapatuloy sa amin para makagawa ng dekalidad na content na makakatulong sa iyo. Now, tuloy na tayo sa susunod. Number 4, papaya. Ang papaya, hindi lang pampadumi, kundi pampalakas ng mga kasukasan. Kadalasan, napapabayaan ang papaya pagdating sa pagpapagaling ng mga kasukasuan at pagbuo ng collagen. Pero sa totoo lang, isa ito sa pinakamabisang prutas na pwedeng gawin mo. Marami ang akala na pang digestive aid lang ang papaya, pero may mas malalim pa itong benepisyo sa ilalim ng malambot nitong orange na laman. Ang sikreto nito ay isang enzyme na tinatawag na papain, isang bihirang compound na naghihiwa-hiwalay sa mga protein para gawing mas maliliit na building blocks na ginagamit ng katawan para bumuo ng collagen. Kung wala ang prosesong ito, hindi na kayang ayusin ng katawan mo ang mga tissue sa iyong mga kasukasuan, litid o ligaments tulad ng dati. At heto ang mas nakakagulat. Mas mataas pa ang vitamin C content ng papaya kaysa sa orange. Ibig sabihin, binibigyan ka nito ng eksaktong kailangan ng katawan mo para makapagsimula ng bagong collagen production. Kapag bumaba ang collagen levels, ang tissue sa palibot ng iyong mga kasukasuan ay nagiging tuyo at nawawala ng elasticity. Ito ang dahilan kung bakit naninigas, namamaga, at parang may lumalagutok kapag gumagalaw ka. Pero kapag kumain ka ng papaya,
Binibigyan mo ang iyong katawan ng mga raw materials para maayos at lumambot ulit ang mga tissue na ito. Ayon sa isang pag-aaral sa Journal of Medicinal Food, ang mga taong may paninigas ng tuhod na regular na kumakain ng papaya ay nakaranas ng pagbaba ng sakit at pag-improve ng flexibility ng kanilang mga kasukasuan sa loob lang ng 2 linggo. Hindi ito haka-haka. May siyensya na nagpapatunay na dapat isama ito sa daily routine. Ang kombinasyon ng papain, vitamin C at flavonoids na makikita sa laman at maging sa buto ng papaya ay nagtutulungan para pahupain ang pamamaga at suportahan ang collagen production ng sabay. Para masulit ang benepisyo nito, kumain ng papaya kapag hinog na ito, yung malambot na, matamis at puno ng active enzymes. Pwede mo itong lagyan ng konting lemon para mas tumaas pa ang vitamin C content. Ang iba nga, sinasama pa ang ilang buto sa smoothie para dagdag na anti-inflammatory effect. Pero huwag kainin ng hilaw ang mga berde at hindi pa hinog na papaya. Kailangan munang lutuin ang mga ito kung gusto mo makuha ang benefits. Ang pinakamagandang oras para kumain ng papaya ay sa umaga o pagkatapos ng maikling lakad, kapag nasa recovery mode ang katawan at mas handang sumipsip ng nutrients. Kung gigising ka na naninigid ang mga binti o napapansin mong sumasakit ang tuhod pagkatapos sumakyat ng hagdan o matagal na nakatayo, ang papaya ay maaaring maging isang gentle at natural na solusyon. Simple lang, masarap, at siguradong walang side effect kahit araw-araw mo pa itong kainin. Kung gusto mo ang topic ng video na ito, mag-comment ng mabuhay sa comment section. Kung hindi ito ang inaasahan mo, mag-comment ng 0 para ma-improve ko pa at makagawa ng mas magagandang video na akma sa iyong pangangailangan. Ngayon, ipagpatuloy na natin. Number 3. Blueberries. Ang blueberries, hindi lang para sa utak kundi para rin sa mga kasukasuan. Kilala ang blueberries bilang prutas na pampabilis ng utak, pero ang hindi alam ng karamihan ay isa rin ito sa pinakamabisang prutas para sa kalusugan ng mga kasukasuan, lalo na kung 60 ka na at nakakaranas ng naninigas na tuhod, namamagang binti o mahihinang muscles. Ang maliliit na berry na ito ay puno ng anthocyanins, isang uri ng natural compound na nagbibigay sa blueberries ng matingkad na kulay at gumagawa ng kahangahangang epekto sa katawan. Pinipigilan nito ang pagkasira ng collagen. Habang tumatanda tayo, nagkakaroon ng maliliit na punit sa ating cartilage, ligaments at tendons. Ang mga microtears na ito ay unti-unting lumalala at kapag kulang sa collagen, hindi naaayos ng katawan ang mga ito. Dito papasok ang blueberries. Hindi lang nito binabawasan ang pamamaga, aktwal nitong pinapasignal ang katawan na simula ng pag-aayos ng mga nasisirang tissue. Ayon sa isang pag-aaral sa Journal of the Academy of Nutrition and Dietetics, ang mga matatandang kumain ng blueberries araw-araw ay nakaranas ng 38% na pag-improve sa paggalaw ng kasukasuan at nakakatulong sa pagbaba ng pamamaga sa mga binti. Lahat sa loob lang ng 2 linggo. At isang dakot lang kada araw ang kailangan. Ang blueberries ay mayaman din sa vitamin C at flavonoids na parehong tumutulong para gumanda ang circulation, lalo na sa mga binti kung saan bumagal ang daloy ng dugo habang tumatanda. Ang mas magandang blood flow ay nangangahulugang mas maraming nutrients at healing compounds ang nakakarating sa mga kasukasuan at muscles kung saan ito kailangan. Kung gusto mo ng pinakamabisang resulta, piliin ang wild blueberries. Doble ang antioxidants nito kumpara sa ordinaryong blueberries at mas malakas pa ang healing power. Pwede mo itong kainin ng diretsuhan, haluin sa oatmeal, i-blend sa smoothie o gawing merienda. Ang dapat mong iwasan ay ang mga tinatawag na blueberry muffins, fruit bars at flavored yogurts. Kadalasan ay puno ito ng asukal at halos walang tunay na prutas. Ang regular na pagkain ng tunay na blueberries ay makakatulong para lumuwag ang pakiramdam ng iyong mga kasukasuan, gumaan ang paggalaw ng mga binti, at mabawasan ang pananakit sa umaga. Kung napapansin mong namamaga ang iyong mga tuhod pagdating ng tanghali o sumasakit ang mga binti pagkatapos maglakad, ang simpleng prutas na ito ay maaaring pinakamadali
at pinakamabisang paraan para gumanda ang pakiramdam mo. Kung napanood mo pa rin ang video na ito at nakatutulong sa iyo ang mga impormasyong ito, paki-comment ng number 4 sa ibaba para malaman kung nandito ka. At kung hindi ka pa nakasubscribe, mag-subscribe ka na at i-on ang bell notification para hindi mo makaligtaan ang aming mga videos. Ang suporta mo ang tutulong sa amin na makagawa pa ng mas maraming content na makakatulong at magbibigay inspirasyon sa iyo. Ngayon, tuloy na tayo sa susunod na topic. Number 2, pineapple. Ang pineapple, matamis, pero mabisang panlaban sa pananakit ng kasukasuan. Ang prutas na ito ay puno ng malakas na benepisyo pagdating sa paglaban sa pamamaga at pagprotekta sa iyong mga kasukasuan. Ang sikreto ng pineapple ay nasa enzyme nitong tinatawag na bromelain, na ayon sa mga pag-aaral ay may kakayahang durugin ang mga protein at direktang labanan ang pamamaga sa mismong mga kasukasuang nangangailangan ng ginhawa. Kapag namamaga ang iyong mga tuhod, bukong-bukong o balakang, nahihirapan ang katawan na gumawa ng collagen na kailangan para manatiling flexible at malakas ang mga kasukasuan. Ito ang dahilan kung bakit delikado ang pamamaga. Hinaharangan nito ang natural na proseso ng pag-ayos ng katawan. Ang pineapple ay tumutulong pahupain ang pamamagang ito at lumikha ng perpektong panlaban para muling mabuo at lumakas ang iyong mga connective tissues. Ayon nga sa isang pag-aaral sa clinical rheumatology, ang mga taong may osteoarthritis sa tuhod na uminom ng bromelain araw-araw ay nakaranas ng 41% na pagbaba sa pananakit at pamamaga ng kasukasuan. Malaking improvement ito, lalo na para sa mga taong ilang taon nang nakikipaglaban sa paninigas ng kasukasuan. Mas kahanga-hanga pa, isang pag-aaral ang nagpakita na kasing epektibo ng bromelain ang ilang sikat na pain medications. Pero walang masamang side effects tulad ng sakit ng tiyan o antok. Ibig sabihin, ang pineapple ay hindi lang masarap na prutas, kundi natural na alternatibo rin sa pag-manage ng pananakit ng kasukasuan. Bukod sa bromelain, ang pineapple ay puno rin ng vitamin C at manganese. Mahalaga ang mga nutrients na ito dahil tumutulong sila i-activate ang mga enzyme na kailangan ng katawan para makagawa ng bagong collagen. Isang tasa lang ng sariwang pineapple ay naglalaman ng mahigit 75 mg ng vitamin C, sapat na para suportahan ang collagen production mo sa buong araw. Para makuha ang pinakamaraming benepisyo, piliin lagi ang sariwang pineapple. Iwasan ang mga delata na nakababad sa syrup o mga frozen na pineapple na may asukal. Hindi kasing epektibo ang mga ito at pwedeng magdulot pa ng mas maraming pamamaga. Ang pinakamagandang oras para kumain ng pineapple ay sa umaga kapag active ang iyong digestive enzymes para mas mabilis maabsorb ng katawan ng mga importanteng nutrients. Pwede mo itong kainin ng sariwa, ihalo sa smoothie o kung gusto mo isabay pa sa bone broth para extra tulong sa pag-iyos ng mga kasukasuan. Kung napapansin mong namamaga ang iyong mga tuhod pagkatapos tumayo ng matagal o sumasakit ang mga binti pagdating ng hapon, baka ang pineapple ang magiging bagong paborito mong prutas. Simple at natural na paraan ito para tulungan ang iyong katawang bawasan ng pamamaga at muling buuin ang collagen na nagpapanatiling malakas at walang sakit ang iyong mga kasukasuan. Number 1. Kiwi. Ang kiwi, maliit na prutas, malaking benepisyo para sa mga kasukasuan. Sa unang tingin, mukhang ordinaryo lang ang kiwi, pero sa totoo lang, punong-puno ito ng mga nutrients na tumutulong sa paggawa ng collagen, lalo na sa mga parte ng katawan na pinakamahalaga, ang iyong mga kasukasuan at binti. Ang vitamin 7 ang bida rito at sobrang dami nito sa kiwi. Kapag kulang ang vitamin C, hindi makakapag-produce ng bagong collagen ang iyong katawan. At malaking bagay ito dahil ang collagen ang nagpapanatiling malakas at flexible ang iyong cartilage, tendons at ligaments. Kapag mababa ang vitamin C levels mo, mas mabagal ang recovery ng mga kasukasuan. Humihina ang mga tissue at mas matagal na nanatili ang pananakit o paninigas. Isang medium-sized na kiwi lang ay naglalaman ng mahigit 70 mg ng vitamin C.
Higit pa sa sapat para i-activate ang mga enzyme na kailangan ng katawan para gawing collagen ang mga amino acids mula sa pagkain. May isang clinical trial sa New Zealand na nagpakita na ang mga taong kumain ng 2 kiwi araw-araw ay nakaranas ng mas kaunting paninigas at improved na joint movement sa loob lang ng 1 linggo. Mas interesting pa, tumaas ng 31% ang kanilang blood vitamin C levels na nagpapatunay na epektibo talaga ang kiwi. May taglay din ang kiwi ng actinidin, isang natural na enzyme na tumutulong durugin ang proteins para mas mabilis maabsorb ng katawan ang nutrients. Ibig sabihin, mas epektibong digestion at mas maraming raw materials para sa pag-repair ng mga kasukasuan at connective tissues. Kung kakainin mo ang kiwi ng sariwa sa umaga, at ito ang tip, kainin mo rin ang balat nito, makukuha mo ang pinakamaraming fiber at antioxidants. Karamihan ng mga importanteng nutrients ay nasa ilalim mismo ng balat nito, kaya sayang kung itatapon mo. Pwede mo itong kainin bilang merienda, i-slices sa yogurt, o ihalo sa smoothie kasama ng ibang prutas tulad ng papaya o bayabas. Simpleng hakbang lang ito, pero makakatulong talaga para muling gumana ang collagen production ng iyong katawan. Para sa mga nakakaranas ng pananakit na binti, sumasakit na tuhod, o patuloy na pananakit ng kasukasuan, ang kiwi ay isang masarap at natural na paraan para tulungan ang iyong katawan na maghilom mula sa loob. Madali lang itong idagdag sa iyong daily routine nang walang kahirap-hirap. Maliit na prutas lang pero malaki ang maitutulong sa iyong pakiramdam araw-araw. Kung nanonood ka pa rin at nakatutulong sa iyo ang mga insight na ito, mag-comment ng number 6 sa baba para malaman kung nandito ka. At kung hindi ka pa nakaka-subscribe, mag-subscribe ka at i-on ang bell para hindi mo makaligtaan ang aming mga video. Ang suporta mo ay tumutulong sa amin na makagawa pa ng magandang content para sa iyo. Ngayon, tuloy na tayo. Kaya tatanungin ko kayo, sa 6 na nabanggit anong prutas na madalas nyo kinakain? At sana pagpatuloy nyo pa rin kainin ang 6 na mabisang prutas na hindi lang pampahupa ng pamamaga. Aktual nilang tinutulungan ang katawan na muling buuin ang collagen sa loob ng iyong mga binti at kasukasuan para mas madali kang makalakad, yumuko at gumalaw ng walang sakit. Hindi ito mga health fads lang. Ito ay tunay, siyentipikong napatunayan ng mga pagkain na may konkretong resulta. Kung sisimulan mong isama ang 2 o 3 sa mga prutas na ito sa iyong daily routine, lalo na ang kiwi, pwedeng sa loob lang ng ilang araw ay maramdaman mo na ang pagbaba ng pananakit, pag-improve ng flexibility at paglakas ng iyong mga binti. Alin kaya sa mga ito ang susubukan mo muna? I-share mo sa comment section. Binabasa namin ang bawat isa at gustong-gusto naming marinig ang inyong mga karanasan. Salamat sa pagsama sa amin ngayon. Gusto naming marinig ang iyong opinyon. Mag-iwan ng komento sa ibaba at ibahagi ang isang bagay na natutunan mo ngayon at kung paano mo ito gagamitin sa iyong buhay. Mahalaga sa amin ang iyong saloobin, kaya huwag mag-atubiling ibahagi ito. Ang pagbabasa ng iyong mga komento ay nagbibigay sa amin ng malaking motibasyon at inspirasyon. Kung nagustuhan mo ang video na ito at nakatulong ito sa iyo, mangyaring i-like, mag-subscribe at i-share. Ang iyong suporta ay tutulong sa amin na makagawa pa ng mas maraming magandang content para sa iyo. Salamat sa panonood at sana ay makita ka ulit namin sa susunod na video.